imposible. Sa'yo aking nakita, may mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala, walang imposible. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus,
Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y nananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan, o lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan, Jesus, sa iyong katagumpayan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y nananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita ay may magbabago, kagaling, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagaling, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin
mapagpalang hapon sa bawat isa at welcome sa ating pong Sunday Worship Celebration Bahay Pagsamba. Pinagpalang araw po Luzon, Visayas and Mindanao. At ngayon po ay April 2025 at alas 3:37 ng hapon. Ayan, patuloy tayong nagpapasalamat sa Lord dahil tayo po ay nakapagsaayos po ng ating live broadcast. Bagamat meron tayong mga technical difficulties kanina, pero hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Tayo po ay nagkasama-sama pa rin sa ating live broadcast ngayong pong oras na ito. Again, magandang araw Luzon, Visayas and Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo na naabot ang ating live streaming. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon dito sa Pilipinas at magandang umaga or magandang tanghali po dyan sa inyong kinalalagyan sa oras pong ito. Magandang araw. Nawa po kayo po ay nasa mabuting kalagayan at sama-sama po tayo mga kapatid na marinig ang mensahe ng Panginoon. Bagamat dapat po ay recording po tayo, ay nagkaroon po ng mga konting technical problem at syempre talagang medyo nag-ayos tayo para makapag-live tayo at syempre personally maihatid po sa inyo ang mensahe ng Panginoon at di nga po nag-succeed yung ating recorded earlier sa ating live broadcast, live worship face-to-face kanina sa Lemery, Batangas at ngayon po ay tayo live na nakatutok po sa ating live broadcast. Purihin po ang Panginoon. Magandang araw. Binabati natin ang Kayanan family. Magandang araw kay Brother Ervil, kapatid na Syra, kay Baby Alicia Shekaina. Binabati rin natin ang Tandang family. Ayan, ngayon kasama natin si Arfi. Magandang araw. Si Rafi at saka si ano yung pangalan nung isa pang kapatid? Nalimutan ko. Si Rafi, si Arfi, nalimutan ko, Brother Ervil. Sino pa ba yan? At syempre, binabati natin ang buong family ng Tandang. Ayan. Praise God. Magandang araw. Huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast ngayon pong hapong ito. At syempre, nais po nating pasalamatan ng Lord. Ngayon pong araw na ito ay sabi nga nila, linggo ng pagkabuhay. At pag-alala sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo nang siya'y nilibing, namatay, nilibing at nabuhay na maguli. So purihin po ang Panginoon. Tandaan natin, buhay ang Diyos at patuloy siyang gumagawa, kumikilos at nagpaparanas sa atin ng kanyang kapangyarihan at kamangha-manghang mga gawa at pagtupad ng kanyang mga pangako sa ating po mga buhay. Huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast ngayong hapong ito. As of the moment, ay meron po tayong 12 shares already. Ayan, purihin po Panginoon. Continue to share our live broadcast ngayon pong hapong ito. Binabati rin natin si Sam at si Naomi, si Pastora Nalin. Ayan, kasama rin natin si Ralph. Ayun, si Arfi, si Rafi, si Ralph. Ayan, praise God at ang kanilang buong pamilya. So praise God, hallelujah. So, habang tayo po'y naghihintay ng mga kapatid nating papasok sa live broadcast, tayo po'y magpapatuloy na po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Excited po ako at very ready to share the good news of the Lord. Kanina ibinahagi na po natin yung good news sa ating mga kapatid sa Lemery, Batangas. And now, personally, I want to share this to you live. Live ngayon pong hapong ito at nawa po ay excited din po kayo. Excited ba kayo? Please comment down below. Huwag po kayong manghihina at mawawala ng loob kung kukonti lang tayo. Okay lang yan. Mamaya po ay magpapasukan din yan. Kaya maaaring nakatulog lang, puyat sa mga outing. Kayo po ba'y nakapag-outing na? Ayan. At praise God, tayo po ay sama-sama pa rin at ligtas at tayo po ay patuloy na makikinig, na magpapatuloy sa gawain ng Panginoon ngayon pong hapong ito. Okay? Tayo pong lahat ay sandaling manalangin at tingin po natin sa Panginoon
ang kanyang gabay, pagbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman, mga paalala, pagdidisiplina sa hapon po ito sa pakikinig po natin ng kanyang mga salita. Simulan po natin ito, hindi lang po sa pagsamba at pagpupuri sa kanya, kundi sa pamagitan po ng pananalangin. Tayo po lahat ay sandaling tumahimik at tayo po lahat ay mananalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ikatlong linggo ng buwan ng Abril na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami po'y sama-samang magbigay ng papuri at pagsamba, parangal at pagluwalhati sa iyo, Panginoon, sa hapong ito. Nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na patuloy, Lord, na meron kaming chance na marinig ka, chance na maunawaan ang iyong mensahe ng ngayong araw na ito sa kung ano ituturo mo sa amin, our dear Holy Spirit, kung anong ipapaalala, ipapaunawa, ipapakita, ipapahayag, at ipaparanas sa amin ngayong hapong ito sa amin pong pagsamba sa hapong ito. Maraming salamat, Lord, dahil kami po'y pinagsama-sama mo. Kahit kami nasa mga malayo mga lugar, ay kami po'y pinag-isa mo para kami po ay patuloy na magbigay ng papurit, pasasalamat at makinig sa inihanda mo po, Panginoong mensahe sa pamagitan po ng inyong lingkod. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na marinig ka naming muli. At alam namin, Lord, marami pong maaaring hubad lang sa amin pong maririnig mula sa iyo. Kaya, Lord, ngayon pa lang humihingi kami ng tawad, nagpapalinis ng iyong banal na dugo. Humingi kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan ng tunay na pagsisisi at paghingi ng tawad. Kami po, Lord, ay lumalapit, nagsusumamo sa iyo at humingi ng pagpapatawad mo, Diyos, paglilinis ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa hapon pong ito, upang ang bawat salita mo, Diyos, na aming matatanggap ay patuloy na tumanim sa aming mga puso at magdulot ng pananampalataya, Panginoon. At alam namin, O Diyos, ang kasalanan ang hadlang para mahayag, marinig namin ang mensahe ng iyong mga salita. Kaya, Lord, ngayon pa lang hinihingi pa po namin ng tawad. Kami po'y nagpapakababa. Kami po'y nagsisisi sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali, Lord. Bigyan mo kami ng pusong handang talikuran ng lahat ng ito at magbago sa tulong at biyaya mo, aming banal na spirito, at sa tulong at gabay ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa halimbawang ipinagkaloob mo sa amin, our dear Holy Spirit. Maraming salamat, Lord, dahil alam namin ikaw po ang mangungusap sa amin, kayo po ang magtuturo sa amin, kayo po ang maghahayag ng katotohanan, magbibigay sa amin ng bukas na isipan, Panginoon, at bukas na puso sa pagtanggap ng iyong mga salita. Be our pastor, our dear Holy Spirit. Be our mentor, be our great teacher, Lord God. Be our guide in the revelation of the truth ng iyong word, Lord. Maraming salamat. At ngayon pong hapong ito, Lord, kami po ay handang-handa na tumanggap ng iyo pong pagpapala mula po sa iyong mga salita. At ngayong hapong ito, inaangkin na namin ang kapangyarihan, inaangkin namin ang pagpapala, inaangkin namin ang biyaya, inaangkin din namin ang kagalingan, inaangkin namin ang iyong gagawin sa aming buhay, ang iyong presensya ang siyang manguna sa amin, our dear Holy Spirit, ngayong pong hapong ito. Lord, speak to us. Lord, bigyan mo kami ng uhaw, bigyan mo kami ng excitement, bigyan nyo kami, Lord, ng passion, bigyan nyo kami ng sigla, Panginoon, upang hindi namin pagkatulugan ang gawain mo o mawala kami sa focus, madistract kami, Lord. Sa iyo po kami humingi ng gabay, our dear Holy Spirit. Maraming salamat. Patuloy po naming pinupuri at pinapasalamatan kayo at ikaw lamang at wala nang ibang maitataas sa hapong ito. Ang iyong karunungan, ang siyang at ang iyong gabay, ang iyong mga salita, Lord, ang lamang ang aming marinig sa hapon pong ito, ngayon pong gawain ng Sunday Worship and Celebration. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay binabalik namin na may kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen, amen, at amen. Praise God, magandang araw po. Binabati rin natin, kasama natin ang ating mga kapatid, si Philip and Bel Cepaya. Magandang
Anong oras na ba dyan? Hapon, tanghali, umaga, gabi? So praise God. Saan man kayo ngayon? Sa Alaska, alam ko na sa Alaska sila ngayon eh. Pero nagpupuri tayo sa Lord. Hallelujah. Praise God. Sama-sama po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tayo po ay nasa Book of Genesis pa rin mga kapatid. At excited po ko ibahagi sa inyo ang ikaapat na bahagi ng ating pong series na pinamagatang Experiencing Intimacy with God. Okay? Nais nating maranasan talaga yung mas malalim na relasyon, malalim na pakikipagniig, malalim na debosyon sa ating Panginoon. At yan din naman ang gusto ng Diyos na maranasan natin, na tayo po ay maranasan natin at maranasan na mas lumalim pa, lumago ang ating relasyon sa ating Panginoon. At ngayon po, sa mga bahaging ating pong napag-aralan, in the past weeks, mga kapatid, inuna na po natin dyan kung paano natin ma-experience yung intimate relationship with God. Una, syempre, we have to practice obedience, no? Nais natin ma-experience ang intimacy sa Diyos, kailangan nating i-practice ang obedience. Dahil ang obedience ang hinihingi ng Panginoon sa atin. No po na yung pagsunod natin, yung ating pagsunod sa kanyang mga kautusan, pagsunod sa kanyang kalooban, no, pagsunod sa nais niya, ang yan po ang hinihingi ng Panginoon na patuloy nating gawin, no? We should practice, mga kapatid. Sabi, we must practice. Bakit? Dahil itong pagsunod ay hindi madali. Hindi po ito biro, no po, na pagsunod. At ang hiningi po sa atin ng Panginoon, we should practice it, no, through the help of the Holy Spirit, through the guidance, pattern and model ni Jesus Christ na ipinagkaloob sa atin. Yun yung ating magiging mabuting halimbawa para maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po yung unang reason para tayo ay lumago yung ating intimate relationship with God. Kailangan mai-practice natin ang obedience. Pangalawa, kinakailangan nating para ma-experience natin yung deeper relationship kay God, yung intimate relationship, dapat pinapractice po natin yung tinatawag nating solitude o yung pag-iisa. Sa panahon na kailangan na, ate, sa panahon na, pakidoon mo na lang sa kabila. Sa panahon po ng ating pong mga pinagdadaanan, napakahalaga po yung ating devotional time personally sa ating Panginoon, dahil mahirap po sa ating buhay na wala tayong time, no, na Sunday lang po ang magiging time natin para kausapin, para marinig ang mensahe ng Panginoon. Alam niyo po, isang beses lang tayo sa isang linggo nagkakasama-sama, which is very special, very effective, at napaka dami naman nating natututunan sa Panginoon. But suddenly, ang gusto ng Lord, hindi lang po yung araw ng pamamahinga, ang oras natin talagang makipagniig sa Kanya. Dapat, we should practice our time alone with God. So, yung tinatawag natin yung quiet time, yung quiet moment sa Lord. Napakahalaga niya, no? Again, practice, una, obedience, and then practice solitude. Okay? Solitude means your quiet moment with the Lord. Yung Monday to Sunday mo, yung Monday to Saturday mo, yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So lahat po yun ay dapat Diyos mo siya. So mahirap po makipagrelasyon sa isang tao o sa ating Panginoon, lalo na personally, kung wala tayong time na nilalaan para sa Kanya. So napakahalaga, no? Practice solitude. Talagang intentional mo, sadyain mo na magkaroon ng time, devotional time sa Panginoon. Even si Jesus, no? Si Jesus ang isa sa mga napakagandang halimbawa na makikita natin na talagang pinapahalagahan niya yung oras ng pakikipag-usap sa kanyang Ama. Amen? So, let's practice obedience, and then also, let us practice solitude. The two practices na kailangan nating talagang gawin, no? Obedience and solitude. Amen, mga kapatid?
Next, part 3, hindi lang po obedience and solitude ang dapat nating i-practice. Sabi dito, we must recognize our brokenness. Okay? Sa panahon ng pinagdadaanan ni Jacob, no po, nang mag-isa siyang naglalakbay, dahilan sa isa po sa mga dahilan ay syempre alam naman natin na una ang reason kung bakit siya papunta ng Padan Aram o ng Haran sa lugar ng kanyang ina kasi nga po meron po nagbabantang panganib sa kanya dulot ng ginawa nilang panlilinlang ng kanyang ina na si Rebecca sa mag-amang si Isaac at si Esau, yung kanyang kapatid. So dahil sa galit ng kanyang kapatid na si Esau, ay ito po ay nagpaplano na kung mamamatay ang kanyang ama ay talagang papatayin ni Esau ang kanyang kapatid na si Jacob. So sa pagkakataong ito, nalaman ni Isaac, nalaman din ni Rebecca. So ang kanilang paraan para maiwas at hindi mangyari ito at hindi magkaroon ng matinding trahedya ay talagang pinapunta nila si Jacob sa Padan Aram. Okay? So dahilan sa alam din ni Jacob na isa sa mga dahilan kung bakit mag-isa lang siyang naglakbay papuntang Padan Aram, no, ay dahil sa disiplina na marahil nakukonsensya siya, marahil nababagabag ang loob niya dahil sa ginawa niyang pagkakamali. So sa pagkakataong ito, for you to be able to experience intimacy with God, kinakailangan nare-recognize natin yung mga bagay na nagpapahirap sa atin. Yung mga bagay na nagdudulot ng matinding problema, karamdaman, pighati, kalungkutan, ayan po. Alam nyo po, sa panahon ng brokenness, sa panahon ng mga problema, mga kabigatan, mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin, doon natin na-experience yung Diyos kung paano siya kumilos sa buhay natin. Kaya nga sabi ni na Santiago, sabi ni Pablo, mapalad ang mga taong dumadanas sa matitindi at iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Dahil sa mga pagkakataon na ito, dito nila nakikita ang kapangyarihan ng Diyos kung paano kumilos ang Lord sa ating buhay, di ba? Sa panahon na tayo may karamdaman, doon natin mas lalong na nalalaman, hindi tayo iniwanan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. But the problem is, we don't recognize our brokenness. Hindi natin nakikita, hindi natin nalalaman na ito pala mga pinagdadaanan natin sa buhay o pinagdaanan natin ay ginamit lang ng Panginoon para maging blessing tayo sa ibang tao. Para makita natin na tayo pala'y gagamitin ng Lord para sa mga tao na dumadaan din sa mga ganitong klaseng mga pagsubok or mga kaguluhan o mga challenges, trials na dumadaan sa ating mga buhay. Pang-apat po na bahagi na ating pong maririnig mula sa Panginoon, ito po yung ating pag-uusapan at pagbubulayan mula sa mensahe ng Panginoon na nais mong ipahayag sa atin. Ang part 4 po ay pinamagatang to experience intimacy with God, we must have a revelation of God's Word. Okay? Kung nais natin na mas maging malalim ang relasyon natin sa Diyos, palalim na ng palalim. Kanina, obedience. Pangalawa, practice solitude or yung quiet moment mo kay God. Pangatlo, sabi nga, we have to recognize, our brokenness. Pang-apat, ito na po, mas malalim. Kung nais mong lumalim ang relasyon mo sa Diyos, kinakailangan mong magkaroon ng revelation. Revelation of God's Word. When you say revelation, para sa iyong kaalaman, nais kong bigyan ng biblical meaning ang sinasabi po na revelation. Doon muna tayo sa revelation. In the Bible, revelation o tinatawag na apokalipsis, no? O pahayag o kapahayagan, no po, broadly means the uncovering or making known of truths, no? Mga bagay na totoo na ipinapahayag, especially divine ones that were previously hidden or unknown. Mga bagay na hindi mo pa alam, na ngayon mo pa lang nalalaman,
mga bagay na maaring hindi natin pa nakikita pero ngayon ay pinapahayag ng Panginoon sa atin. It refers to God's communication of knowledge, will, and providence to humanity. No? This can occur through various means including prophetic visions, divine speaking, or the understanding of creation. Ibig sabihin, ang revelation ay pagkilos ng Panginoon or komunikasyon na kung saan ipinapahayag ng Lord, inire-represent ng Lord yung pagkakataong iyon, no? Prophetic vision, divine speaking, or divine understanding. Ito po ay divine, meaning pagkilos ito, kapahayagan ito ng Lord o komunikasyon ito ng Diyos para maipakita sa iyo, mapaunawa sa iyo kung anong ibig sabihin nito. Okay? So paano tayo magkakaroon ng revelation? No, from the title itself, for you to have a revelation, you must have to rely on the word of God. So napakahalaga, alam mo yung salita ng Diyos. Merong mga communication si God, may mga nais ipahayag si Lord na kailangan ng word of God para ma-confirm sa iyo. Amen. So mahirap sabihin ito ang pinasinabi sa akin ng Panginoon kung wala namang basis ng word of God. So it always depend on the word of God itself. Okay? Kaya nga divine communication eh. So the revelation will be confirmed sa God's word. Okay? So malinaw po ba? Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? So ibig sabihin, proseso po ito na merong sinasabi ang Diyos na katotohanan, meron siyang magandang plano na idinadaan sa iyo, meron siyang mga paalala na isinasabi sa atin para mas maunawaan natin ng mabuti at para malaman natin, kinakailangan natin ang Word of God. Amen? So, sa pagpapatuloy natin, nais kong basahin sa inyo ang Genesis 28 verses 12 to 15. Basahin natin mga kapatid. Pero bago yon, sige, balikan na lang natin yung mapa. Meron kasi ako sa inyong papakita. Sa verse 12, sabi po doon, ngayon na naginip siya ng may isang hagdan na nakatayo sa lupa na abot hanggang langit. Okay, para maging malaman nyo po ito po yung pagkakataon na natutulog si Jacob doon sa lugar po sa Luz, no, sa bayan ng Luz, na kung saan hindi siya nagdire-diretso, doon lang siya natulog sa isang tabi, no, ginawa niyang unan yung bato. Tama, ginawa niyang unan yung bato at doon siya natulog at sa sobrang himbing ng kanyang pagkakatulog, sa panahon ng kanyang pag-iisip, maaaring sa panahon ng kanyang mga ups and downs na mga downfall moments ni Jacob, doon niya naengkwentro ang Panginoon sa puntong ito sa pamagitan po ng isang panaginip. Okay, ngayon, na naginip po siya na may isang hagdan na nakatayo sa lupa na abot hanggang langit. Ito po yung kanyang panaginip. Imagine, from the broken situation ni Jacob, doon siya nakaengkwentro ng isang panaginip na kinatagpo siya mismo. Ang panaginip niya po is a heavenly vision. Is a heavenly realm na hindi basta mapapanaginipan ng isang tao sa panahon ng kanyang paghihirap, no po. So, ang ganda ng picture sa panahon pa ng hopeless case. Sa panahon pa ng parang guilty itong mamang si Jacob, doon siya na naginip ng isang vision na kung saan may revelation coming from the Lord itself, no po. So nanaginip po siya, merong hagdan, imagine niyo po ito, i-picture out nyo. May hagdan nakatayo sa lupa, no, from doon sa lupa papaakyat doon sa langit. O, di ba? Ito po daw yung hagdan patungong langit. So nakita niya, sabi ng mga Bible scholars, hagdan papatungong langit, no po, yung land of Luz na kung saan tinawag na pong Bethel, ano, Bethel ni Jacob. So kung saan kinatagpo siya ng Panginoon, na-enkwentro niya ang Panginoon. So nakita niya doon sa hagdan, no, merong mga anghel ng Diyos
na umaakyat at bumababa sa hagdan. Try to imagine angels of the Lord. Pababa, akyat, akyat, baba. No, sabi po sa kanyang vision ng panaginip. Yun ang kanyang napapanaginipan. Sa verse 13, nakikita nyo po, na-vision out nyo, nakita rin niya doon sa dulo ng hagdan, nandun nakita niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan. Doon sa tuktok ng hagdan, nakita niya. No, nakita niya nakatayo sa itaas ng hagdan ang Panginoon. At sinabi sa kanya ng Diyos, sinabi sa kanya ng Panginoon, ako ang Panginoon. Okay? So, sinabi ng Panginoon, nakita niya ang Lord doon at kinonfirm ng Lord, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ibibigay ko sa iyo, sabi ng Panginoon kay Jacob, ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Kung saan siya nakahiga during that time, sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo at ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Verse 14, ang mga lahi mo ay magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa, sa pamagitan mo at ng mga lahi mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. And last verse, alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pababalikin kita sa lupaing ito, dito, sa lugar sa may Betel, at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo. Okay, napakagandang mga talata at napakagandang heavenly vision, heavenly dreams. Kanina po sinasabi ko nga sa inyo, God communicates divinely, no po, nakikipag-communicate ang Diyos dahil meron siyang gustong iparating. Meron siyang gustong makita, no? Gustong mangyari. No, sa pamagitan po ng pakikipag-usap ng Diyos sa panaginip kay Jacob, doon na engkwentro ni Jacob ang pinakamatagal niya ng hinahangad sa kanyang buhay. Actually, kung babalikan po natin yung sitwasyon o senaryo ni Jacob sa Genesis chapter 27, alam po natin na isa sa mga naging idolatry ni Jacob ay ang makuha ang blessing. No, hindi blessing ng Diyos eh. Gusto niyang makuha yung basbas ng kanyang ama na siya'y dahil siya alam niya sa kanyang sarili, bata pa lang siya, sinasabi na ng kanyang ina na siya ang pinili ng Diyos sa tatanggap at susunod sa kanyang ama na tatanggap ng mga pagpapala. Siya magiging tagapagmana, siya ang pinili ng Diyos. But ang kanyang pagkakaunawa ay napakahalaga para makuha niya yung blessing na kanyang minimithi, bata pa lang siya. Hanggang sa siya'y nagkaedad, yun talaga ang focus niya, umiikot ang utak niya sa blessing. So kaya hindi niya hinayaan dahil ang gusto ng kanyang ama, ibigay yung basbas, pagpapala, gaya ng kanyang kinalakihan at iniisip at inuunawa at pinipilit na maranasan ay makuha yung blessing. 'Di ba ganyan tayo? Gusto natin tayo ang makuha ng blessing. No, syempre gusto natin ng blessing. Kaya ang akala natin, kapag sinabi ng tatay natin, bine-bless ka, doon na yun. Hindi na naintindihan ni Jacob na ang blessing na iyon ay matutupad at mangyayari lang at magkakaroon ng magiging epektibo yung pagpapalang yun kapag ang Diyos ang nagkaloob nito sa iyo. So sa puntong ito mga kapatid, ay kung naalala nyo, binasbasan, no? Balikan natin, binasbasan na. Ito na po yung panahon na pinipicture out na na-receive na ni Jacob ang basbas ng kanyang ama na si Isaac. Kaya napadasal si Isaac, nanalangin si Isaac para basbasan si Jacob. Sabi niya, naway pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at bigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng tao. So ito po'y basbas. Take note basbas po ito ng kanyang ama. Naway ibigay din sa iyo at sa mga lahi mo ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham para maging iyo ang lupaing ito na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ang lupaing ito ay ibinigay nga ng Diyos kay Abraham.
This is the blessing na hinihintay ni Jacob na ibigay sa kanya ng kanyang minamahal na ama. No, ito rin yung blessing na pinipilit i-bless ni Isaac kay Esau. Ito yung pinag-aagawan at controversial na blessing. So natanggap na po ito, yung basbas na ito ni Isaac patungo kay Jacob, natanggap na ni Jacob ang mga blessing na ito. And then ito na yung talagang wala nang nakapigil na maranasan niya yung basbas ng kanyang ama. Pero it's no doubt, mga kapatid, na ang kanyang narinig ay mga pangako mula kay Abraham at sa mararanasan niyang buhay. No po. Kaya nga linaw diyan eh. Sabi ng una, ano sabi? Sabi diyan, pagpapalain ka ng makapangyarihan Diyos, bibigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng tao. Bibigay din sa iyo mga lahim at sa mga lahim mo pagpapalang ibinigay niya kay Abraham para maging iyo ang lupaing ito na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ang lupaing ito ay binigay nga ng Diyos kay Abraham. Now, ang nagsasalita dito sa chapter 28 verse 3 and 4 ay walang iba kundi si Isaac. But, mga kapatid, during the time na binabasa natin yung chapter 28 verse 12 to 15, ang nagsasalita na po dito. Balikan natin verse 13. Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupain na iyong hinihigaan. Mga lahi mo magiging sindami ng alikabok sa lupa. Lahat po ito, ang nagsasalita po na ito, mga kapatid, hindi na po ito si Isaac over Jacob. It's God, no? It's God blessed Jacob, no? And God, no, spoke this blessing over Jacob's life while at Bethel, no? And he finally had a revelation of them dahil, mga kapatid, mismo ang Diyos ang nagsasalita dito. So again, this is God's word, no? Yung kay Jacob na naranasan niya sa kanyang ama, that is a revelation. But because the Lord spoke to him, that is the word of God. So, nagiging revelation at natutupad ang revelation ng Diyos, nako-confirm na totoo yung sinabi ng kanyang ama nang mismong ang Diyos na ang nagsalita sa kanya. So again, for you to be able to experience intimacy with God, no, anong dapat natin gawin? Kinakailangan po natin, ano sabi? We must have a revelation of God's Word. Hindi po pwedeng haka-haka lang. Hindi po pwedeng sinabi lang. Kinakailangan laging may basihan. Ang basihan mo, sinabi ba talaga yan sa'yo ng Panginoon? Amen? So, tuloy po natin para mas lalong maging malinaw. So, when God spoke all these blessings, no, all these promises to Jacob sa Bethel, so nagkaroon na ng revelation, na-confirm na yung revelation, na-confirm na yung basbas. Sabi ko nga sa inyo, kahit na anong basbas, kung hindi naman yan saklaw, hindi naman nakabase yan sa sinabi ng Panginoon, baliwala din yan. So God was truly going to make great multitude through Jacob, no? And He will give the land to His descendants. Yun po yung kanyang naranasan. Now, ito pong mga salita na narinig ni Jacob mula sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang panaginip. So, tandaan niyo po, nagsimula po ito nang makita niya yung hagdan. Hagdan na kung saan mula sa lupa, patungo, paakyat. Nakita niya, papunta sa langit. At nakita niya doon, umakyat baba yung mga anghel. At sa dulo ng hagdan, nakita niyang may nakatayo doon. No, nakita niya ang Panginoon nakatayo sa itaas ng hagdan. Sinabi sa kanya, ako ang Panginoon. So, God truly spoke to him during this time. No? It's not just an ordinary voice. It's the word coming from the Lord, mga kapatid.
Iba yung sinabi ng kanyang ama, iba yung sinasabi ng Diyos sa kanya. So, yung sinasabi ng kanyang ama, revelation. Yung sinasabi ng Diyos mismo, mismong Diyos ang nagsasalita. God's word yon. Amen? Now, dahil nga God's word na ang nagsasalita, ibig sabihin ito'y pinakamatibay. Ito na po yung nais ng Diyos na ipaunawa kay Jacob na mali ka anak, ang tinitingnan mo yung sinabi ng tao. Dapat ang tinitingnan mo ay sinabi ng Diyos. Dahil importante yung sinabi ng Diyos kaysa sa sinabi lang ng tao. Amen? So, as Jacob met with God, mga kapatid, nagkaroon siya ng revelation of God's word. Nagkaroon siya ng mga promises, nalaman niya na totoo. No, ito na po yung salita mismo ng Diyos, ito yung totoo. Actually, mga kapatid, we cannot have true revelation of God apart from from God's word. Again, pakinggan niyo pong mabuti. We cannot have true revelation of God apart from from God's word, no? Mahihirapan tayo makatanggap, mapatunayang totoo yung pinahayag sa atin ng Panginoon kung wala ka naman basis ng word ni God sa buhay mo. So it is through God's word that He reveals Himself to us. Ibig sabihin, papaano ba magpapahayag sa iyo ang Diyos? Kinakailangan ang salita niya. So during that time, mga kapatid, si Jacob, sa panahon ni Jacob, wala namang word of God. Wala namang written word na maipapahayag ang Diyos sa kanya. Kaya kailangan munang magpahayag ng Diyos sa mga propeta. Kailangan niya munang magpahayag sa iyo sa panaginip. Kailangan kanyang kausapin directly sa panaginip, mga kapatid. So para mangyari yon, kailangan niyang idaan lahat dito sa prosesong yon. Napansin niyo, ang daming propeta. Andiyan si Moises. Kailangan niya kausapin si Moises. So during that time, mga kapatid, wala namang written word. And how can God reveal Himself, no, na directly? Sa panahon natin ngayon, meron tayo. We have the word of God. Amen? Teka, kukunin ko tong aking ha. Ito po. Ayan. So ito po yung Holy Bible. Sa Holy Bible, mga kapatid, makikita natin, noon wala naman ito. Kaya pinasulat ito ng Diyos para pag binasa natin ito, magre-reveal ang Diyos sa kanya mga salita. Kaya minsan, mga kapatid, tayo po nagbabasa ng Bible, napansin nyo po, there are times, lalo na ng mga bago-bago pa lang tayo nagbabasa ng Word of God, wala tayong maintindihan. Wala tayong maunawaan. So every time na nagbabasa tayo ng Word of God, it reveals something to your life. No? So hindi po pwedeng nagre-reveal ang Diyos sa iyo personally without this. Without His Word. So every time you read the Bible, it reveals something into your life. God is communicating something into you, into your life. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Nakukuha niyo po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, malalaman niyo po, merong mga sinasabi, mamaya maunawaan ninyo sinasabi ni Pastor. Kasi mga kapatid, napakahalaga that God would speak to us, no, through His Word. Sa panahon natin ngayon, binigay sa atin ang written Word. Ate, andyan na. Binigay sa atin ang written Word. No, during the time ni Jacob, parang directly nakikipag-usap ang Diyos sa kanila eh. Pero this time mga kapatid, Bible ang nangungusap sa atin. And how can you talk to God na hindi mo binabasa yung sinabi niya? Actually, itong binabasa natin, directly nangungusap ang Diyos sa atin eh, personally. Gusto mong makausap ang Diyos? Go to the Bible. Gusto mong malaman kung anong mga solusyon sa mga problema mo? Go to the Bible. God will talk to you. God will reveal something to your life. Amen. So, paano mangyayari yun? Paano ba mararanasan ng revelation ni Lord? Hindi naman ako nagbabasa ng Bible. No? Hindi naman ako nagbabasa ng Bible.
Wala naman akong time magbasa ng Bible, hindi ko naman mabibigyan ng oras si Lord, paano na? So sa pagkakataong ito, wala namang revelation si Lord, wala namang God's revelation si Lord through Jacob dahil walang inintindi si Jacob kundi yung blessing. Parang tao ngayon, walang inintindi kundi gawin yung gusto niya. Wala tayong time na bigyan ng oras ang Panginoon. Paano tayo makakapagtagumpay? Paano tayo lalago sa ating buhay Kristiyano? Hindi naman natin nararanasan na maengkwentro ang Diyos, hindi naman natin matanggap yung revelation ng Lord sa buhay natin. Amen? So, God has given us His written word by which we test everything. Alam niyo po mga kapatid, ang Word of God is a chance to test who God is. Tingnan niyo po, basahin niyo, malalaman mo kung totoo ito. Alam niyo po, isa sa na-amaze ako sa sinabi ni Pastor Peter Tanchi. Sabi niya, kapag daw nasa panahon tayo na tayo po ay, syempre magbabasa tayo ng Bible. O kaya hindi tayo palabasan ng Bible. Pag nagkaroon ka ng desire na, Lord, actually lahat naman gusto magbasa nito. Kaya lang maraming tao hindi talaga maintindihan ito. So kapag dumating ang pagkakataon, when you open your Bible, just pray this kind of prayer. This very dangerous prayer, sabi niya. Ang very dangerous prayer, sabi niya, if you open your Bible, ask God, talk to God, sabi niya ganon. Lord, maging totoo ka sa buhay ko. Dito mo patunayan kung totoo ka. Ipakita mo sa akin kung talagang totoong may Diyos kapag binasa ko ang salita mo. Mahusap ka sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano yung gagawin ko. That is the dangerous prayer, sabi ni Pastor Peter. Bakit? Kasi you are testing the Lord. Tinetest mo si God kung yung kanyang pangako ay gagawin niya talaga at magiging tapat siya sa kanyang mga pangako. Amen? Hindi lang siya testing of everything. Para malaman mong totoo, ipinapakita sa iyo ng Lord, ipinapaunawa sa iyo ng Lord, binubuksan ng Lord ang isipan mo para mapatunayan niya sa bubuhay mo na totoo yung mga sinasabi niya. Na kung meron man na nangako sa iyo, natutuparin niya ang kanya mga ipinangako. Yan ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen. So the more intimately, passionately, no, trusting the Lord, no, the more faithfully, no, obediently na sinusunod ang word, the more mo tinatest na kung sino ba talaga ang Diyos. Every time you hear the Word of God, every time you read the Word of God, test God. No? Tignan mo kung totoo. Kung bakit si pastor tatagal sa ministry, dahil nakita ko kung paano tinutupad ng Diyos yung kanya mga pangako. Marami po akong natanggap na pangako sa tao, marami din po akong nabigong pangako galing sa tao. Marami din po akong pangako sa Diyos na hindi ko natupad. Pero iba ang Diyos kapag nangako. When He says something to you, no? Pag may sinabi siya sa iyo, tinutupad niya talaga. Ano man ang mangyari, tutuparin niya yan sa oras at itinakda niyang panahon sa buhay natin. May sinabi siya sa iyo eh. May ibibigay siya eh. Kaya nga sabi niya kay Jacob, nakita niya ang Panginoon. Biglang nagsalita ang Panginoon, ako ang Panginoon, Jacob. Ito sa sarili ko ng version eh, para mas lalo ko maunawaan eh. Ang sabi ng Panginoon kay Jacob, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo, Jacob. At ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Ako ang Panginoon. Grabe, no? Isipin mo kung magpakita sa iyo si Lord, tapos sasabihin sa iyo, ibibigay ko sa iyo at ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan.
Yang mga lahi mo magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa. Sa pamamagitan mo at ng mga lahi mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Grabe yan, mga kapatid. Amen po ba? Say amen, praise the Lord. Tapos ang sabi ng Panginoon, alalahanin mong palagi, Jacob, hindi lang aalalahanin mo yung ibibigay ko sa iyo. Ako nagagarantiya, ako ang Panginoon ang nagsasalita sa iyo. Hindi anghel, hindi sino man, ako ang Panginoon, sabi ng Lord sa Bible. Alalahanin mo palagi, always remember, no? I am with you. I am with you. Kasama mo ako. Iingatan kita. Hindi mo lang siya kasama, iingatan ka pa niya. Kahit saan ka pumunta, kasama mo ang Diyos, iingatan ka ng Diyos. Yan ang lagi mong alalahanin. Pag sinabi yung salitang alalahanin, alam niyo po, pag lagi kong naririnig yung alalahanin, parang bumabalik ako sa emosyonal na pangyayari sa buhay ko, na sa tuwing nahihirapan ako, laging pinapaalala ng Diyos sa akin, nakasama ko siya, naiingatan ako ng Diyos. Kahit saan ako magpunta, iingatan ako ng Diyos. At sa tuwing mababasa ko po itong ginawa ng Diyos kay Jacob, alam kong pinangungusapan ako ng Diyos. At sasabihin ng Panginoon, pababalikin kita sa lupaing ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo. Grabe, Lord. Hindi mo ako pababayaan. Hanggang sa matupad mo ang ipinangako mo sa akin, hindi mo ako pababayaan. At pagbalik ko sa lupain yan, sabi ng Lord, tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Always remember the promises of God. Sa mga kapatid natin, ikaw mismo na nagmamahal sa salita ng Diyos, you always meditate on it daily, you always obey it, no? God promises that He will never leave you, He will not forsake you. Amen? At ang sabi ng Panginoon, always remember my promises. Always remember my promises. I remember, mga kapatid, sa panahon na, ewan ko kung naaalala ng mga kapatid natin, even ni Bel, andyan si Bel no po, kahit siya'y nasa ibang bansa. Silang mag-asawa, let me give you some testimony. Si kapatid na Bel, every time na meron siyang marireceive na mga panaginip, meron siyang marireceive, hindi ko alam kung napansin niya yan. Noong araw, wala siya, panay siya revelation, pero walang basis ng Word of God. Pero every time na nakakausap ko siya, bigla siyang mayroong revelation coming from the Lord through His Scripture, through the Bible. Hindi na ngayon through vision and dreams. Laging may Word of God. And through that Word of God, kakausapin sila ng Diyos. At pag kinausap siya ng Diyos, sasabihin niya sa akin, Pastor, ito po yung na-receive ko sa Lord. Makikita niyo po ito sa Proverbs, makikita niyo po ito sa ganitong verse, sa Isaiah. I'm so blessed and amazed na hindi na ngayon nagbe-base siya sa kung ano yung marireceive kong revelation through them. God, si God mismo directly talking to them, talking to her directly through His Word. And God revealed something dahil may gusto i-communicate si God through her, kaya sasabihin niya sa akin yun, Pastor, ito po yung word ni Lord sa akin. And I believe na may sinasabi si Lord sa akin. Amen? So, ito po yung aking main prayer, main goal sa prayer. Na ang bawat isa sa atin, every time you read the Bible, there's something that God wants to communicate with us. Na there's something God wants to tell you na meron siyang ipinapaunawa. This time, mga kapatid, I believe para kay Jacob itong panaginip na ito. Pero it points out sa atin na bakit ito ang mensahe ng Lord sa atin ngayon. May ipinapaalala sa iyo ang Diyos.
Merong nagsasalita sa iyo ngayong hapong ito na may Diyos na nagpapaalala sa iyo, anak, I'm here. I have promises. Kasama mo ako, iingatan kita kahit saan ka pumunta. Nangako ako sa iyo na ibibigay ko ito. Bakit wag kang mawalan ng pag-asa? Wag kang ma-down, wag kang ma-depress, wag kang magkaroon ng anxiety because I am the Lord is talking to you. Just remember every details of what the word of God tells you. Again, if you want revelation from God, go to God's word because God's word will communicate to you the revelation that God wants you to hear. Amen. So I remember during that time, November 2017, no, ilang taon na? 2017, 18, 19, 20, 21, 22. So 2022 mga kapatid, ngayon eh 2022, 23, 24, 25, 8 years ago. 8 years ago, no po. Pero during that time, mga kapatid, 2017, merong verse na ipinagkaloob sa akin si Lord na gusto ko i-share sa inyo. Haggai chapter 2 verse 9. Sa panahon na kami dumadaan sa pagsubok nung kami nasa HPC Cavite, wala na po kami, halos konti lang kami, hindi kami ganun karami. Ang dami namin pinagdaan ng pagsubok at habang ako po ay nagbubulay ng salita ng Diyos, I received a revelation from the Word of God through Haggai chapter 2 verse 9. 2017 yon, November. I remember during that time, sinasabi ng Lord sa akin, ito yung verse na pangahawakan mo, anak. Nung sinabi ng Lord sa akin, verse 9 ng Haggai chapter 2, magiging mas maganda ang bagong templo kaysa sa dati. At bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at mabuting kalagayan sa buhay. The first time I read this word, no, talagang binasa ko talaga, inisa-isa ko. Sabi ng Lord sa akin, mas magiging maganda daw yung bagong templo kaysa sa dati. Eh how come na magiging maganda kung lalabing-lima lang kami? Wala pa kami sa ganung klaseng numero. Hindi nga kami makabuo ng disciple. Wala nga kaming mabuong structure man lang ng discipleship training. Mas magiging maganda ang bagong templo kaysa dati. Sabi ng Lord, ang pangako niya, bibigyan niya ng lugar, no, bibigyan niya ng yung bagong templo na mas maganda kaysa dati, bibigyan niya ng lugar at lalagyan niya, napupunuin niya ng kapayapaan at sabi ng Lord pa, mabuting kalagayan sa buhay. Tapos sinabi sa dulo, ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Take note of this word. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Balikan mo, compare mo yan sa sinabi ng Diyos mismo directly kay Jacob. Ako ang Panginoon. Ibibigay ko sa iyo. O, yan ha. So tingnan niyo po yung comparison ng dalawang word na ito. So 2017, 2018, dumating ang 2019, tapos dumating ang pandemic, 2020. Tama? Pandemic? 2019, 2020, may pandemic na yan, mga kapatid. Bumibira na ang COVID-19 during that time. Isipin mo, sarado ang church at wala kaming choice, kailangan namin mag-online. Wala akong choice kundi kailangan pasukin ng live streaming. Dahil wala naman ako magagawa kundi mag-live streaming kasi nga hindi kami pwedeng lumabas. At isa sa mga worry ko during that time, papaano na kami kasi wala naman akong certain job na pwedeng panatilihin yung aming pangangailangan. So talagang dumating po sa matinding kalbaryo, dumating sa matinding pagyanig ang aming pananampalataya. And this verse ay nagpatuloy na ipakita sa akin ng Panginoon. And dumating ang time 2022, nang buksan ng Diyos, di ba? 2020, 2021, 2022, lumaki po yung ministry online. Nagbukas ang online worship, marami mga kapatid natin ang nakasama natin sa live broadcast,
lumaki po yung ating pamilya. Isa na po dyan si Brother Ervil, napanatili sina kapatid na Bel, sina kapatid na Philip, ang dumating dyan sina Tita Susan, sina Essie, no? Dumating dyan sina kapatid na Ann, andyan si kapatid na Babes, nandyan si kapatid na andyan ang pamilya ni Brother Ervil, si Arfie nandyan, ang dami, andyan si Brother Riden, ang daming naging bunga. At first time in the history, kung kailan kami nag-online, doon pa nagkaroon ng mga disciple. So iniisip ko, siguro ito na Lord yung bagong templo na mas maganda kaysa sa dati. So hanggang sa dumating po na mas dumami po yung mga kapatid natin sa Lemery at dumating ang pagkakataon na meron palang church dito ng ang HPCI, ang Lemery Batangas, na kung saan almost 2 years na po nasarado dahil wala pong nangungunang pastor. Kasi sumabog yung bulkan at the same time nagka-pandemic, sunod-sunod na. So walang pastor na nagstay doon. So dumating ang time na ang aking tanging ang primary purpose ko, nung nagmi-meeting kami, sinabi ko lang, sabi po sa amin, may napili ng pastor na mangunguna, si Pastor Jerry, na siya po ang mangunguna doon sa Lemery, Batangas. Ang sagot ko po, pwede po ba akong tumulong? Pwede po ba ako? Kasi ang aking purpose, ang primary purpose, every third and fourth Sunday, doon ako sa Lemery, Batangas, sa may bandang kina SC. So, dito sa may Bukal, Lemery, Batangas. At the same time, shinare ko po sa kanila, baka pwede po akong makitulong. At sa pagkakataon pong yon, hindi na po ako nabigyan ng pagkakataong umangal o sandali lang po. Pinagkaloob na po sa atin ng HPCI, hawakan ng dalawang church, Cavite online, Batangas face-to-face. So, nandito na po tayo. So, siguro iniisip ko, sabi ko, Lord, ito po yung mas magiging magandang bagong templo, mas maganda kaysa sa dati. So, alam nyo, happy na ako sa live broadcast eh. Happy na ako sa kung paano ang nagwo-work ang Panginoon sa live broadcast, dito sa live streaming, sa ating Facebook page. Pero hindi ko inakalang bibigyan pa ako ng Lord ng panibagong hamon na hawakan ang isang local church dito sa Batangas. So, to make the story short, no? To make the long story short, dumating na po yung mga pangyayaring ito. Actually, mga kapatid, 2018, nakapanaginip po ako na ako po'y merong isang lalaki sa tabi ng dalampasigan na mayroong napakalaking bangka na sinasabi sa akin ng lalaki, tinatawag ako, Pastor, Pastor. Sabi niya, napakarami naming huli. Ang dami-dami naming huling isda. Nakikita ko po, tumatalon-talon pa. Tumatalon-talon pa yung isda at sinasabi sa akin, Pastor, tingnan mo, silipin mo. Halos punong-puno yung lambat. At nakikita ko po doon sa panaginip ko, yung isda tumatalon pa doon sa lambat. Hindi ko po akalain na ang Batangas, na kung saan katabing-katabi ng dagat, at ang primary na ikinabubuhay na source of income nila ay pangingisda. At nasaksiyan ko po na maranasan po na 80 banyera, ang daming banyerang nahuhuling isda. Nakita ko po yon sa buhay ni Brother Ed during that time. At naisip ko, baka si Brother Ed ba yun o sino man yun. Nakita ko po na talagang punong-puno ng napakaraming isda. Akala ko, ito na yung magandang at bagong templo kaysa sa dati. Kasi nga, punong-puno kami ng struggle, punong-puno kami ng mga pagsubok during that time. 2020, 2019, 2020, 2021, hindi po biro yon. Hanggang sa dumating na, ano yun? Hanggang sa dumating na ang pinapanalangin. Ito mga kapatid, totoong-totoo ito. Hanggang sa sinabi ng Lord, mangyayari ito. Ako ang Panginoon na nagsabi sa iyo. Alam niyo po, dumating 2024, November 2024, November 6 to be exact, 2024, alas 10 ng umaga, nangyari na po ang ito pong sinabi ng Panginoon, pinangyari niya, pinagtibay niya, natupad. At yan po yung sa katauhan ng mga kapatid nating ginamit ni Lord
para maisakatuparan ang bagong templo na mas maganda kaysa sa dati. At ang pangako ng Lord, kapag binigay ko sa inyo ito, bibigyan ko ito ng kapayapaan at bibigyan ko ito ng mabuting kalagayan sa buhay. Nung dumating naman ng January, sabi itatayo daw by June, yung bagong templo. Amen? So praise God, tinupad ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ang tagal kasi June pa eh. So dadaan pa ang January, February, March, April, May, June. So 6 na buwan, ang tagal. So kinausap uli ako ng Lord. Sabi ng Lord, isulat mo muna ito. Habakuk chapter 2 verse 3 pinahayag sa akin ng Lord. Ito lang. Kasi dumadaan po ako sa pag-iisip, napipressure ako, nahirapan ako, nag-iisip ako anong mangyayari. Kinausap ako ng Lord muli, Habakuk chapter 2 verse 3. Meron siya sinabi sa akin. Isulat mo muna ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit matagal ng kaunti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Sabi ko, meron lang konting pagkakaiba. Kasi kapag binalikan nyo yung Hageo chapter 2 verse 9, may nahanap ako yung word na ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. So, ang ginawa ko mga kapatid, medyo umusog ako. Tingnan ko kaya yung verse 4 ng Habakuk chapter 2. Wala akong nakitang ako ang Panginoon. Nang puntahan ko po yung Habakuk chapter 2 verse 2 and 3. Ito pala. Doon ko nakita yung ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk. Isulat ng malinaw sa sulatang bato ang pahayag na ito para madaling basahin. Isulat mo muna ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Hindi pa dumarating. Pero hindi magtatagal, ngunit hindi magtatagal. At tiyak na mangyayari ito. Kahit matagal ng kaunti, medyo matagal, medyo maghihintay ka, ang sabi ng Lord, hintayin mo lang. Dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. At naniniwala po ako, mga kapatid, yung pinangako ng Diyos sa Haggai chapter 2 verse 9 ay pangyayarihin ng Diyos. Matagal lang ng kaunti, hintayin natin dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. So, if you know God's Word, if you want to receive a revelation from Him, from God, so you have to go to the Word of God itself. Amen? So, sabi nga ng Bible, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama. Ito po, revelation din ng Lord sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, mapalad. Sabi ng Lord, blessed are the ones. Sabi ng Lord, how blessed is the one who does not follow the advice of the wicked. Mapalad ang taong di namumuhay ayon sa payo ng masasama. Ibig sabihin mga kapatid, maaari tayong iligaw ng iba't ibang klase ng payo. So napakahalaga kung sino ang ating pinakikinggan. Napakahalaga po ng payo sa atin. Pero sabi ng Lord, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama. So madalas mga kapatid, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo lumalapit sa Word of God, kasi ang dami-dami nating advices na gustong pakinggan. Minsan, isipin natin yung mga tao na nakapaligid sa atin, yung mga bagay na ating pinakikinggan, kung tayo ba ay mas pinakikinggan natin ang sinasabi ng mundo kaysa sa sinasabi ng tao, ng Diyos sa atin, ng salita ng Diyos. O possible mga kapatid, sumusunod sa mali nilang halimbawa. Nung una, nakikinig ka lang sa payo, ngayon, sumusunod ka na sa mga bagay na ginagawa nila. Yung ginagawa nila, nagiging paraan mo na rin, nagiging pattern mo na rin. Kung wala kang Word of God, mga kapatid, talagang makikinig ka at mamumuhay ka sa payo ng masama. Tama? Kung si Arfie, habang bata pa, nakikinig siya sa payo ng mundo, yung mga bagay na pangmundo, yun ang kanyang gagawin. At sa susunod na siya sa mga maling halimbawa. Nakala niya, yun ang tama, yun naman pala'y mali. Diba? So sa puntong ito mga kapatid, kung ano ang iyong madalas pinakikinggan, yon ang magiging madalas mong
masusundan, magiging halimbawa mo. Kaya nga kapag ikay nanonood ng isang, halimbawa, meron kang ina-idolize. Halimbawa, sayo ka na sayaw ng mga K-pop. O, hindi naman masama yun. Pero ang pinakikinggan mo'y panay K-pop, isang araw, sinusunod mo na rin yung kanilang ginagawa. At isang araw, kasama ka na rin sa mga taong katulad nila. O, kaya sabi ng Lord, mapalad ang hindi namumuhay ayon sa payo ng masama. How blessed is the one who does not follow the advice of the wicked. Instead, he finds pleasure in obeying the Lord's commands. He meditates on His commands day and night. Ito po sabi nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Iba kasi yung joy kapag si Lord ang sinusunod. No po mga kapatid, iba po yung katulad nito, namamanga ako, ever since mga kapatid, isa sa mga pinakabatang nakikinig ng live broadcast na ito, I'm so blessed by the life of RP. Dala yan ng lingkod ng Diyos na si Brother Ervil. Isa yan sa bunga ni Brother Ervil si RP. Sinabay ni RP si Rafi. Tapos sinabay niya si Ralph. Ngayon kasama na si Ralph. Tama ba Ralph? No, kapatid. Tama si Ralph. Tama, Ralph. Si Ralph Darrell Tandang. So sa puntong ito mga kapatid, imaginein mo ilang taong bata pa lang ito. Pero mula noon hanggang sa ngayon, talagang makikita mo, present yan sa live broadcast. Daig pa yung mga kabataan na walang oras sa pakikinig ng salita ng Diyos I believe, kaya siya nabibless, kaya siya nagkakaganyan. I believe there's joy in serving the Lord. Amen? He finds pleasure. Iba yung ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan, yung sinasabi ng mensahe ng salita ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya kapag walang salita ng Diyos, ang pinakikinggan niyang payo, ang ginagawa niyang halimbawa, ang kanyang sinasamahan ay yung mga bagay na malayo sa sinasabi ng Panginoon. Why? Walang joy sa pagsunod. I remember those times na ako'y bata pa. Wow, bata pa. Nung kami mga kabataan, kami nga nagkukwentuhan ni Pastora, sabi ko, nung panahon namin, nung kami mga kabataan pa, ako po youth pastor, etong mga kapatid natin, sina Philip, si Bell, no, hindi dalaga pa yan, masaya talaga Masaya talaga. Lalo nung panahon namin, ni na Pastora na halos yung mga kabataan, di mo mapaghiwa-hiwalay. Paggawain ni Lord talaga magkakasama. Nagagalak sumunod, no? Ang inaawit namin, panay awitin para sa Panginoon. There's joy in serving the Lord, no? Because you find pleasure in serving God. Ngayon, yung pagsunod ng mga kabataan ngayon, sorry to tell you, alam niyo po yung mga kabataan noon, kahit napakahirap para sa kanila mag-devotion, magde-devotion po sila. Kukunin nila yung reflection, yung rema, reflection, motivation, at saka prayer. Nako, araw-araw po yun. Tapos pagdating ng Sunday, check ni Pastor. Si Pastor Marvin magche-check, pipirmahan ko pa yan. At pag natapos na po namin the whole year, isasubmit nila sa akin ang kanilang devotional journal sa akin. Ayan, At number 1 na talagang pinagagalita ko dyan, ayan, si kapatid na Philip. Alam ni Philip yan. Dahil gagawa lang yan ng kanyang devotion ng Monday to Sunday, gagawa niya, Sunday lang, pupunuin niya lahat yun. Kaya sasabihin ko sa kanya, alam niyo po mga kapatid, lagi ko sinasabihan siya, sabi ko, hoy, ang gawa ng devotion, hindi Sunday. Yung Monday to Saturday, Monday to Sunday, gagawin niya ng isang araw. At pag chinek ko nga naman, kumpleto. Naalala mo yan, Philip? Naalala nyo yan, mga kapatid? Ganyan kahirap noon. Pero, even though nahihirapan silang sumunod, nahihirapan silang gawin, pero meron joy sa kanilang pagsunod. At ano ngayon ang buhay nila ngayon?
Sabi ko nga, yung mga pinagdaanan namin during the past years sa buhay namin, yung mga younger years sa buhay namin, inani namin hanggang ngayon. Yung araw-gabi na pinagbubulay-bulayan, mga kapatid, totoo yan. Laging may palo sa akin at may sermon sa akin yung mga kabataan. Why? Dahil alam kong may joy sa kanilang pagsunod. They find pleasure in obeying the Lord. But not all people, young people survive during that time. Hindi po lahat ng nakasama namin nakasurvive. Kaya lang kasi maaring nakapakinig ng mga payo, kaya sumunod sa mga maling halimbawa. Marami akong nakitang hindi lang sumunod sa maling halimbawa, nakisama pa sa mga taong nagawa ng mali. No po? Kaya nakakalungkot, mga kapatid. And then sa last verse, sa chapter 3, katulad niya ay isang punong kahoy na tinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Alam niyo po, isa sa kinabibilibang ko, mga kapatid, kahit tayo-tayo lang nandito. Si Brother Ervil, mulat sa pool, ang pinagsamahan lang namin yan ay dedication lang. Pinadedicate niya yung kanyang anak. Tama ba, Brother Ervil? Si Baby Alicia? Hanggang ngayon, nasa akin pa nga yung certificate niyan dahil ayoko nga sanang gusto ko personal ko siyang makilala kasama yung kanyang pamilya. Wala pa pagkakataon. Nagkakilala kami niyan, idinirect lang sa akin, kumbaga, anong tawag dito? Ni-refer lang sa akin si Brother Ervil. Eto na, hanggang ngayon magkasama pa rin tayo sa biyaya ng Panginoon. And I believe, ito po yung pagkakataon na talagang bunga, no? Kaya tayo ay tinanim ng Diyos sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta mga dahon. Magtatagumpay tayo sa anumang ating ginagawa. Alam niyo po, maniwala kayo sa hindi, ang ating church ay itinanim o inilagay ng Diyos sa tabi ng ilog. Meron pong malapit na ilog sa tabi ng ating pong promised land na binigay ng Lord sa atin dito sa Batangas. At naniniwala po ako, mga kapatid, yung promised land na itinayo ng Lord doon sa part ng tabi na hindi nga lang sapa pero ilog, mga kapatid. Naniniwala ko, itinanim tayo ng Diyos doon, papamungahin tayo ng Panginoon sa takdang panahon. At I believe, mga kapatid, yung takdang panahon ng Diyos, hindi tayo paglalantahin ng Diyos ang ating mga dahon. Hindi lang tayo magiging fresh yung mga dahon. Sa takdang panahon ng Diyos, mamumunga tayo. At gustong-gusto ko yung word ng Lord. Magtatagumpay tayo sa anumang ating ginagawa. Anumang ating gagawin, pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. God blesses those who delight, who meditate on, who obey His word. Everything that they do will prosper. Yan ang pangako ng Lord sa atin. So they will experience God during in their everyday life, in our everyday life, no? Kapag ikaw ay nagagalak sa Panginoon, minemeditate mo ang word, sumusunod ka sa salita ng Diyos, everything you do will prosper. Araw-araw na buhay mo, kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Sa trabaho mo, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Sa pamilya mo, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Sa ministeryo, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Especially sa mga panahon ng ating mga pagsubok na pagdadaanan, pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. So ang tanong, how can we have a revelation of God's Word in order to experience God's presence? Una, no? Paano daw natin mare-receive? Magkakaroon ng revelation ng Diyos sa kanyang mga salita. Paano natin ma-experience ang presensya ni Lord? Una, if you want a revelation from God's Word, we must depend on God. Napakahalaga po yung pagdedepende natin sa Diyos. Amen? So, i-consider natin yung sinabi ng Bible. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, ito yung sinasabi ng Word of God sa atin. Every time you open the Bible, sasabihin ng Lord sa atin, no? Buksan mo ang iyong isipan,
Buksan nyo ang aking, sabi ni David, ni Haring David, buksan nyo ang aking isipan upang maunawaan ko ang kahangahangang katotohanan ng inyong mga kautusan. Pag nag-open ka ng Bible, sasabihin mo sa Lord, Lord, buksan mo ang aking isipan para maunawaan ko ang kahangahangang katotohanan ng iyong kautusan. Verse 19, ako'y pansamantala lang dito sa sanlibutan, kaya ipaliwanag nyo sa akin ang inyong mga utos. Open my eyes, Lord, every time I open the Word of God. And for me to see the marvelous things, no, sa iyong mga utos. Amen. So naintindihan ni Haring David, apart from God's revelation, he couldn't understand God's word. Kung wala ang salita ng Diyos, he will never ever understand the revelation of God. Therefore, mga kapatid, he's very humble in terms of opening the Bible, in terms of knowing what God wants to what God wants to hear or to say, communicate sa buhay natin. Alam niyo po ang naghihinder sa atin para matanggap natin yung revelation ng Word of God sa buhay natin, pride. No? Pero kung tayo, sabi ng Lord, magpapakababa, mananalangin, no, bubuksan ng pintuan, katulad ng sinabi ni Haring David, buksan niyo ang isipan namin, Panginoon. Pag nagbabasa ka dapat ng Bible, sasabihin mo, Lord, buksan mo ang aking isipan para maunawaan ko ang kahangahangang katotohanan ng inyong kautusan. And as we do this, God will meet with us, and give us revelation. So, sumunod, to have revelation of God's Word, we must depend on others. Sabi po ng Efeso chapter 4 verse 13, sa ganitong paraan maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Alam niyo mga kapatid, sa paraan po na ito, sa pamagitan po ng mga pagtuturo, sa pamagitan po ng ibang tao, ginagamit sila para tayo'y una, magkaisa sa ating pananampalataya. Naniniwala po ako mga kapatid na hindi tayo aabot sa ganitong panahon kung hindi tayo pinagkaisa sa ating pananampalataya. And I believe mga kapatid na abot natin ito through the help of other people. Hindi tayo lalago, hindi natin makikilala ang anak ng Diyos ng lubos, hindi tayo ganap na lalago spiritual at makakapamuhay ng may spiritual na pamumuhay katulad tayo ng ating Panginoon Kristo kung walang nagturo sa atin. That's why ipinadala ng Diyos ang pastor sa buhay mo para tulungan ka, para gamitin ang pastor na ito para lumago ka sa iyong pananampalataya, sa iyong pagkakilala kay Kristo Jesus bilang anak ng Diyos, at lumago ka spiritual. No one, ano sabi? Grows alone. Ang halaman, para siya'y lumago, kailangan po niyang diligan. Kailangan niya ng sunlight. Kailangan niya ng proper na pataba para siya'y lumago, mga kapatid. Kailangan niya ng tubig. Kailangan niya na magdidilig. At ang Diyos ang nagpapalago. I believe, mga kapatid, pinadala po ako ng Diyos sa inyo para kayo po'y tumatag sa inyong pananampalataya, para makakilala po kayo ng lubos sa anak ng Panginoon, ang ating Diyos, at ganap na lalago tayo spiritual. Ibig sabihin, merong Diyos na naglagay ng mga tao sa buhay natin para mas lalong tumibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Mahirap lumago mag-isa. Even Pastor Marvin, kailangan ko po ng tao na tutulong sa akin na gagamitin ng Diyos para ako'y lumago spiritual. At ginamit po ng Diyos yung mga tao sa buhay ko para ako'y lumago spiritually. So through the teaching of other people,
God help us to understand the faith. Kasi minsan hindi mo naman talaga maintindihan ng lubos eh. Kaya nga nagpapasalamat ako, sabi ko nga, magpasalamat tayo kung ang pastor mo, kasama mo, yung pastor mo, nakakausap mo, pastor mo, nakakasama mo. Bakit? Kasi makakatulong sa iyo para ikaw ay lumago spiritually, mag-grow, mag-mature. So we need godly believers speaking and explaining God's word to us. That because not all teachings of the Bible, mauunawaan mo. Kailangan mo ng ibang tao para paalala sa iyo, ipaunawa sa iyo. Therefore, we should saturate our life with attending church, small groups, reading godly literatures in order to have a revelation of God's Word. No? Kailangan natin ng midweek service, kinakailangan natin ng prayer works, kinakailangan natin ng Sunday worship. Ngayon, naiintindihan mo, paano ko ba ma-experience yung intimacy with God? So, kailangan ko pala talaga ng Word of God. So, without the Word of God, walang revelation na lalabas sa akin. Amen? Sumunod and last, to have revelation of God's Word, we must turn away from sin. Alam niyo po, kasalanan ang nagiging dahilan para hindi natin makatanggap ang kapahayagan ng Panginoon. Okay? Kaya sabi ng Bible, kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan, lahat ng maruruming gawain, at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. So para ma-welcome natin ang Word of God at maialaw natin na baguhin niya tayo, ang Word of God, baguhin tayo, kailangan nating talikuran ang lahat ng ating kasamaan. Lahat ng ating maruruming gawain. Tanggapin po natin na may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na itinanim sa ating mga puso na siyang makapagliligtas sa atin. No? Sinabi na ng salita ng Diyos that God's Word will keep us from sin. Pero tandaan natin, sinasabi nga, ang kasabihan nga, ang salita ng Diyos ang maglalayo sa atin sa kasalanan. Pero wag mong kalimutan ang kasabihang, ang kasalanan din na maglalayo sa iyo patungo sa salita ng Diyos. Kung tayo po'y lumalakad sa kasalanan, hindi ka magkakaroon ng desire na magbasa ng Bible at makinig ng salita ng Diyos. Isa sa mga palatandaan ng mga Kristiyano ay wala ng joy sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit nawawala ng joy? Kasi napupuno ng kasamaan. Marami ng mga maruruming gawaing nagagawa. Kaya nga ang ating puso hindi na nagiging good ground para tamnan ng Diyos ng kanyang mga salita. Kaya nga ang akin laging panalangin, Lord, yung puso namin maging dalisay, katanggap-tanggap, linisin niyo po, gawin yung empty vessel na talagang pusong nagnanasa sa pagtanggap ng salita ng Diyos, sa pagtatanim ng salita ng Diyos sa ating puso. So napakahalaga mga kapatid itong tatlong bagay na yan. Una, ano sabi? To have a revelation of God's Word, we must depend on God. Pangalawa, to have a revelation of God's Word, we must depend on others, through our pastors, through our leaders, to other mentors. Pero napakahalaga, dapat talaga merong nagpapaliwanag sa iyo ng Word of God. Kaya may pastor ka, kaya ka may leader. Amen? Pangatlo, to have a revelation of God's Word, we must turn away from our sin. Ngayon mga kapatid, ngayong araw na ito, sabi nga ng Panginoon sa atin, napakahalaga na yung buhay natin. Kasi gusto ng Lord tayo po'y lumago spiritual, lumago sa ating buhay. At ayaw ng Diyos na tayo'y hindi natin maranasan yung kanyang mga salita, yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, napakahalaga ng mensaheng ito sa atin at pinapaunawa sa atin ng Lord. Kung meron mang mga hadlang na kasalanan sa ating buhay, you can have a revelation of God through His Word. If there is sin, mga kapatid,
na talagang nagiging reason kung bakit tayo nalalayo sa Panginoon, suko natin sa Lord ng may pagpapakababa. Sa panahon na ito, kailangan po nating mas lalong lumalim, mas lalong tumindi yung ating experience, yung ating revelation na natatanggap mula sa Panginoon. So for you to be able to experience that intimacy, we must have the revelation of God's Word. We must have revelation of God's Word. Lord, sa oras na ito, ang aming mga kapatid na naririto sa live broadcast, so namin lahat, Lord, na maranasan ang kapahayagan mo. Paano namin mararanasan ito, Lord? Kailangan namin ng salita ng Diyos. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na talagang bigyan ng pagpapahalaga ang iyong mga salita. Bigyan niyo kami ng joy. Joy in serving you, Lord God. Puso na talagang nakadepende sa iyo. Nagpapasalamat kami dahil may mga lingkod ng Diyos, may pastor, may leader, may mga mentors na nagtuturo sa amin para mas lumalim po ang aming pananampalataya sa iyo. Nagpapasalamat kami, Lord, dahil tinuturuan mo kami na ang kasalanan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka namin maranasan, di namin marinig ang iyong mga mensahe sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Lord, na kami lalong mas maging mapagpakumbaba, mas lalo naming makita ang aming kalagayan, mas lalo naming matanggap ang iyong mga salita ng buo. Alam namin, Lord, na ito'y tutulong sa amin para kami lumago, spiritual. Tulungan mo kami na magkaroon ng uhaw at pagnanais, kagalakan na sumunod sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang bawat mga salita mo, O Diyos, na itinanim mo sa aming mga puso ngayon. Palaguin mo ito at bigyan mo ng matinding pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Ngayon, alam na namin ang apat na bahagi para mas lalo naming maranasan at mas lalong lumalim ang aming relasyon sa iyo. Una, we must practice obedience. Pangalawa, we must practice solitude, our quiet time, quiet moment with you, Lord. Pangatlo, Lord, we have to recognize our brokenness. Pang-apat, Lord, tinuruan mo kami to experience the intimacy with God. We must receive the revelation coming from your word. Tulungan mo kami, Lord, na wag naming pabayaan ang aming mga oras, panahon na ginugugol sa pagbabasa ng iyong mga salita. We thank you, Lord, because you directly communicate to us through your word. And every time we open the Bible, open our minds, open our lives, open our eyes to see the marvelous things na kaya mong gawin sa aming mga buhay. Lord, may we all experience your presence as we read your word. Maraming salamat. Thank you, our dear God. Thank you, dear Holy Spirit, for always teaching us, for always guiding us on the truth of your word. Maraming salamat sa pagpapastor mo sa amin. Maraming salamat sa palaging pangungusap mo sa amin upang hindi kami maligaw, hindi kami mapahamak, at hindi kami, Panginoon, mawala sa iyong kalooban. Maraming salamat. We give you all the glory, honor, and praise, our God the Father, our dear Holy Spirit, our dear Jesus Christ, our Savior and Lord. We ask this in the mighty name of Jesus, by the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsuporta sa gawain ng Panginoon ngayon pong araw ng linggo. Nawa po kinausap tayo ng Diyos sa kanyang napakagandang mensahe at kapahayagan sa pamagitan po ng kanyang mga salita. God bless you. To God be all the glory. Have a great and wonderful weekend sa bawat isa. Enjoy natin ang bawat araw na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. God bless you. Again, to God be all the glory alone. God bless you. God bless you.